Kaway-kaway po, Kuya Ador. Mapagpalang araw po. Siya po si Mang Ador. Isa po siyang stroke patient na ilang taon na? Kuya Ador, yung stroke mo? May ilang taon na? Ayan, more than 1 year na po. Ano? Kaya narito po tayo, hindi upang magipagkwentuhan tungkol sa sakit, kundi tayo magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang Bibliang ginagamit natin ay manipis lang, yung binibigay ng mga taga-Gideon International. Ayan o, Gideon International. Ito'y binubuo ng mga Kristiyano sa ibang bansa na sila po ay naglagak ng pera, nagtipon ng pera, mayaman sila at nagpalimbag ng mga Biblia, nagpagawa sila, at yan ay pinamimigay nila sa buong mundo. Kaya kung ano lingwahe mo, yun po ang Bibliang ibibigay sa iyo. Kagaya ng Pilipinas, Tagalog tayo at saka English. Namimigay sila Tagalog or English. Okay? Ang purpose niyan, para lahat po tayo makaalam ng katotohanan. Yan pong katotohanan ay yan po yung salita mismo ni Jesus Christ. Nang nandito siya sa lupa, siya ay nangangaral ng 3 years. Kasi nangaral siya 3 taon. Nagsimula siya sa edad na 30. Iniabla siya at tinatulang kamatayan ng Roman government sa edad na 33, naipako sa krus. At nabuhay na maguli in 3 days. Then, bumalik na siya sa kanyang pinanggalingan sa langit. Tignan po natin yung kanyang epistola. Pero bago tayo tutungo doon, tayo muna ay panandaliang mananalangin o pangilingin ng Diyos na patnubayan po tayo upang siyang magturo ng katotohanan sapagkat tayong tao, wala naman tayong magagawa yan. Sabi nga, without God, you're nothing. Talagang wala po tayong kakwenta-kwenta kung wala tayong Diyos. Okay? Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ni Kuya Ador ng aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon sa Panginoong Heso Kristo, nang siya po ay nangangaral sa 8:43, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaral ko. 45. Ngunit ang sinasabi ko ay katotohanan. Kaya't hindi ninyo ako pinaniniwalahan. Sa panahon po na nangangaral ang Panginoong Yesus dito sa lupa, wala po siyang ginawa kundi mangaral ng katotohanan. Pero ang mga tao, ang sabi niya, hindi nyo matanggap. Ano kaya ang gusto nila? Kung ayaw nila ng totoo, anong gusto nila? Hindi naturang, kasinungalingan. Kasi dalawa lang kasinungalingan at katotohanan. Sipin nyo po, hindi naman pwedeng magsinungaling si Jesus, anak siya ng Diyos. Lalabas sinungaling ang Diyos. Lalabas sinungaling ang Diyos. Hindi naman sinungaling ang Diyos. Lalong hindi magsisinungaling si Jesus. Kaya nagsasabi siya ng katotohanan. Kaya napakagandang sinabi niya sa kaharap niyang mga tao sa kanyang panahon. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi maunawaan. Kasi po, ayaw talaga nilang tanggapin. Kasi pag tinanggap mo yung aral ni Jesus Christ, sigurado unawain mo yun kung ayaw nilang tanggapin, natural, hindi rin nila uunawahin yun. Yun ang sinasabi ni Lord Jesus, sapagkat hindi ninyo ako matanggap. Natural, ayaw mo tanggapin si Jesus, maging yung aral ni Jesus, ayaw mo. Ayaw mo. Kahit totoo na yan, ayaw mo pa rin. Bakit? Hindi mo nga siya
Di mo na nga siya tinatanggap, tanggapin mo pa rin yung aral niya. No? Anong aral ni Jesus? Katotohanan. The truth. Ang gusto ng tao, sa panahon na ito, ayaw nila yung totoo. Ang gusto nila yung kasinungalingan. Pag naman pinili mo ang kasinungalingan, ang sabi ni Jesus ay dito sa 44, 8:44 naman, ang diablo ang inyong ama. Yun po pala ang ibig sabihin ng ayaw. Pag ayaw mo sa aral ni Jesus, ang sabi ni Jesus, hindi ako binasa lang natin, anak ka ng diablo. Pag anak ka ng diablo, dahil ayaw mo yung katotohanan, kung ano ang katangian ng diablo, yan din ang magiging katangian mo. Ano ang katangian ng diablo? Tuloy natin ang basa. At kung ano ang gusto niya, Satanas, iyon ang inyong ginagawa. Kung ano ang gusto ni Satanas na inyong ama, yun ang inyong ginagawa. Ano ba yung gustong-gusto ni Satanas? Siya'y mamamatay tao na sa simula pa. Pumapatay po pala si Satanas. Yan din sila, pumapatay din sila. Tingnan niyo yung isang talata. Basahin ko po Sa 1:16, ito mababasa. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay naghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Itong mga taong ito, nakausap ni Jesus, na ayaw sa kanya, ayaw sa salita niya, kahit totoo sinasabi niya, sila po'y mga pumapatay ng tao. Ano daw si Satanas? Pumapatay ng tao sa simula pa lamang. Yung gusto ng inyong amang sa diablo na mamamatay tao, yun ang ginagawa ninyo. Mamamatay tao rin kayo. At kapag sila'y pumapatay ng tao, ano sinasabi nila? Naglilingkod kami sa Diyos. Meron pong ganyan mga reliyon dito. Naglipa na po yan. Naglipa na sila. Punta kayo sa Pating Mindanao. Pumapatay sila dahil sa reliyon. Sipin niyo po yan. Kaya tama po. Wala pa sila, nakalagay na po pala sa Biblia ang mga mamamatay tao. O, kailan? Kung mahilig lang kayo sumabaybay sa mga reliyon, yung dimandahan ng iba't ibang reliyon, nag-aakusan sila. Anong akusan nila? Pumapatay kayo ng tao. Anong akusan ng kabila? Kayo rin, mapamapatay kayo ng tao. Pare-pareho sila may hawak na ebidensya. Ang masakit, yung iba, sa mismo simbahan nila, sila pumatay ng tao. Wala tayong magawa Gusto nila kasi sinungalingan tuloy pa natin. At kalaban ng katotohanan. Sino si Satanas? Kalaban ng katotohanan. At di matanggap sa kanya ang katotohanan kahit kailanman. Hindi po pala talaga nahayin yung katotohanan kay Satanas. Kung siya magsinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya sinungaling at ama ng kasinungalingan. Father of all liar. Sabi ni Jesus, ayaw ninyo sa salita ko, totoo na sinasabi ko. Yung po pala, mga anak sila ni Satanas dito sa mundo. May anak pala si Satanas dito sa lupa, ano po? Sino yon? Yung umaayaw kay Jesus. Lagi niyo pong tatandaan niya. Kaya nga po pinadala si Jesus dito
Ang papel ni Jesus, iligtas ang tao. Sapagkat ang lahat ng tao po ay may kasalanan. So, dahil may kasalanan po tayong lahat ng tao, wala na po natira, no? Kaya pag meron nagsabi sa inyo walang kasalanan, ay, anak ng diablo yan. Mag-ingat kayo dyan. Baka madali kayo niyan. Lahat tayo nagkasala. Sabi ni Fabian, all have sinned. No one commit unto Tagalog. Lahat ay nagkasala, hindi nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 3:23 ng Roma. So, kaya po pala pinadala ng Diyos sa kanyang anak dito sa ibabaw ng lupa. Upang iligtas tayo, hindi upang parusahan tayo. Ito po nakasulat sa 1. Chapter 3 verse 17. Anong sabi po rito ng Biblia? Sapagkat sinugo ng Diyos sa kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulang maparusahan ang sanlibutan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. The purpose why Jesus Christ is coming, nagpunta rito. Iligtas po tayo kasi nga po, makasalanan tayo. At dahil makasalanan tayong lahat, papunta po tayo sa isang direksyon. Saan yung direksyon na yun? Impyerno. Ginawa ang impyerno para kay Satanas at kanyang mga anghel sa langit na kanyang nabola na lumaban sa Diyos sa langit. Hindi para sa tao yung impyerno, pero ang sabi ni Jesus, kapag hindi ka hindi ka mananampalataya sa Kanya, anong sabi ni Jesus? Mateo 25:31. Darating ang anak ng tao bilang hari. Itutukoy po si Jesus. Kasamang lahat ng anghel. Lahat ng anghel. Isipin niyo po, sasama siya ng mga anghel. Lahat At luluklok sa kanyang maringal na trono. Kung Malacanang mayroon pang trono, wala yan. Sa Middle East, may trono doon, purong ginto, wala yan. Ito yung maringal na trono sa langit. Sa panahon iyon, matitipon sa harapan niyang lahat ng tao. Wala nang natira, lahat ng tao. Matitipon sa harap niya. Kasi po, wala na yung langit at lupa nito. Yung langit, lupa, sinunog ng lahat ng Diyos yan. Kaya ngayon, naka-pull in line na po ang tao. Doon po sa langit naka-pull in line. Sa panahon ngayon, natitipo sa harap niya ang lahat ng tao. Tandaan nyo, si Jesus nasa langit. Ang Diyos nasa langit. Kaya sa langit ang pull in line yan. Doon ang husgado. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. 33, sila lagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34, sasabihin ng hari, sasabihin ni Jesus sa mga nasa kanan, mga tupa, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likahin ang sanlibutan. Saan sila patungo? Maliwanag ang sinabi ng hari, pumasok na kayo. Hindi ba pag pupunta ka sa isang bahay, hindi ka dire-diretso pumapasok. Antayin mo muna yung tao, yung may bahari ng bahay, na magsabi, ali po kayo, pumasok kayo. Di po ba ganon, ano? Ganyan din dito. Naka-pull-in line sila. Nang sinabi ni Jesus, ali kayo. Ayun, pumasok na kayo. Papunta kayong langit. Ngayon, doon sa mga anak ni Satanas, yung ayaw, maniwala kay Jesus. 41, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing, lumayo kayo sa akin. Isipin nyo, nakapila kayo, umaasa kayong babas-basa kayo ni Jesus.
Pero nung sasabihin ni Jesus, Chupi, Chupi, lumayo kayo, ayaw ko kayo makita. Saan kayo pupunta? Wala na wala nang langit, wala nang lupa. Ito po. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa kay pa sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampo. Yun. Yung apoy na di namamatay, yun po ang lake of fire. Yun nasa Revelation po sa chapter 20 and 21. Para kanino? Kay Satanas at doon sa mga anghel na nagmalabis, nagmayabang, lumaban sa Diyos sa langit. Tinangay sila, binagsak sila dito sa lupa. Sila yung kasama ni Satanas. So, pandayain po ang mga tao. Kaya yung mga papupunta dito sa apoy ng impyerno kasama ni Satanas, sila po'y nadaya ni Satanas. Paano sila dinaya ni Satanas? Ito. Ayon po kay Apostol Pablo, Ikalawang Korinto 4:4. Tandaan nyo ha, nagbabasa lang po tayo, hindi tayo gumagawa ng script. At meron pong ebidensya, pero dapat anda sa akin yun. O sige, pag niloko kayo, baka magalit sa palina ko nito, wala akong magagawa. Kaya nagbabasa tayo. 4:4, ayon kay Pablo, hindi sila sumampalataya. Kita nyo, introduction ni Pablo, hindi sila mananampalataya. Yun ang din na sinasabi ni Jesus doon sa 8:43 at saka 45. Ayaw ninyong maniwala. Totoo na ang sinasabi ko sa inyo. Bakit hindi sila sumampalataya ayon kay Pablo? Eto, tuloy natin. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diablo ng daigdig na ito. Sila'y binulag dito upang hindi sila makakita ng liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang trabaho pala ni Satanas, huwag kang maniwala dyan. Huwag kang maniwala dyan. Biblical na. Alam nyo, may mga reliyon pong, ewan ko kung anong sila. Nagbabasa sila ng Biblia, pero mismo yung Biblia po ang tumitira sa kanila. No. Hindi kayo maniwala. Yung pumapatay ng mga tao religyoso, gumagamit ba silang Biblia? Opo. Naalala ko nung araw, bago sila magasik ng lagim doon sa Mindanao, nangaral muna sila. Sabi ng mga tao, anong gawin namin? Sundin nyo. Ayan, meron silang pinasusunod. Sipin nyo. Tapos, tinataas nila yung baril. Parang, hindi ba pagkaganyan, masaya kayo, nagbibiba kayo? Biba, di ba? Habang tinataas yung baril, ano sinasabi nila? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ano po bang ibig sabihin ng Allahu Akbar? God is merciful. Ang Diyos ay mahawain. Totoo naman talaga yan. Ang Diyos po talaga mahawain. Kung di ba mahawain yan, binigyan pa tayo ng ganito katagal sa ibabaw ng lupa. Di sana, timano, pinagtatapon na tayo sa impyerno ni Jesus. Ang masakit, itinataas nila yung kanilang mga baril. Pag nanood ka ng balita, patay dito, patay doon, patayan dito. May reliyon ba yon? Opo. O, alam nyo na ba kung ano reliyon yon? Ay, kayo na pong bahala. Basta nagsasalita sa Allahu Akbar. Yan. Kaya meron akong kaibigan na Allahu Akbar eh.
Pag banata ko yun, hindi kumikibo eh. Oh, pag papasada ko lang siya, isipin mo, sabi ko, may mga reliyon. Pagka, swipe lang. Hindi siya sumasagot. Alam niya kasi eh, kung ano tinutukoy ko. Kahit makatwiran pa sila, hindi mo naman pwedeng napanood sa television eh. Sana kung di mo napanood sa television eh. Nangaral pa nga sila eh. Ginagamit nila yung kanilang Biblia. Napapanood po talaga yan. Kaya gano'n, ano? Kaya yung mga ayaw maniwala kay Jesus Christ, ang sabi ni Jesus, anak kayo ng diablo, sila yung kambing. At pagdating ng paghuhukom, sabi ni Jesus, kayong mga kambing, layo-layo kayo rito. Wala sila pupuntahan, wala na yung langit, wala na yung lupa. Sabi ni Jesus, ayun, meron ko nilagay. Ano yon? Apoy na hindi namamatay. Impyerno. Sige, sa impyerno kayo. Samahan yung tatay niyong diablo. Kita niyo po. Biblical po lahat yan. Walang personalan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin ni Kuya Ador sa pagkakataon na sinabi mo sa Biblia. Nawa yung mga nanonood, nagiginig ng Biblia ito, buksan ang puso nila, Panginoon Diyos, at kung di pahay sa iyo ang kanilang pananampalataya, buksan mo ang kanilang puso at isip at baguhin mo po sila. Sa ngalan ni Jesus, sa iyo pong walang hanggang kapurihan. Amen and amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito. Wala po tayong pinatatamang reliyon. Baka isa po kayo doon sa sinabi ko, Allahu Akbar. Wala pong personalan nito. Kung ano yung nakita ko, napanood ko, yun lang po ang aking binabanggit. Like, share, at kayo mga na-share, ni-share nyo po sa iba. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.